Sa gumugulong na Public Utility Vehicle Modernization Program ng DOTR, mayorya ng mga commuter ang hindi sangayon dahil sa pangamba ng pagtaas ng pamasahe. Sa nalalapit na deadline ng consolidation ng mga tradisyonal na jeepney sa December 31, ating alamin ang saloobin at opinyon ng mga commuter sa nasabing programang ito. Ang DOTR ay may planong palitan ang mga lumang modelo ng jeep sa ilalim ng PUTM program para sa mas mabilis, ligtas at environmentally friendly na biyahe. Layunin nitong magdulot ng mas modernong imahe sa pampublikong transportasyon sa Pilipinas at malutas ang mga isyu sa polusyon, trapiko at kaligtasan ng pasahero. Ngunit hindi maikakaila ang masamang epekto nito sa mga commuter dahil sa napipintong pagpapatigil sa hanap buhay ng maraming tsuper ng tradisyonal at pangmasang jeepney na nakasanayan ng bawat Pilipino. Positibo man o negatibo, isa sa labis na maapektuhan at haharap sa darating na pagbabago ay ang mga ordinaryong mananakay ng tradisyonal na jeepney. Sa akin hindi ako pabor din kasi since ayun yung nakasanayan ng mga Pilipino, ayun yung traditional na transportation natin. Ganito ang naging opinyon ni Robbie Avalos, isang estudyante na araw-araw sumasakay ng jeep at hindi sumasang-ayon sa face-off ng traditional jeepney. Ayon naman kay Nanay Virgie, isang senior citizen na palagi rin sumasakay sa traditional na jeep, aniya hindi dapat ito palitan. Bakit mo mapapalitan? Kasi nga nang Palitan kasi habang panahon na yung jeep na ganyan eh. Unang litaw pa lang yan, jeep na talaga eh. Sa anunsyo ng LTFRB noong ika-8 ng Oktubre, ang pagtaas sa minimum na pamasahe para sa tradisyonal at modernong pampublikong jeep, piso ang nadagdag, na nagresulta sa minimum na pamasahe na 13 pesos para sa mga tradisyonal at 15 pesos naman para sa mga e-jeep. Ito ang isa sa pinangangambahan ng isang estudyanteng si Ronald Joaquin, ang posibleng pagtaas ng pamasahe bunsod ng modernisasyon. siguro po sa mga estudyante na katulad namin, parang it's a no po, ganun. Kasi maliit nga lang po yung baon namin, minsan tapos pa po naubos pa po sa pamasahe lang, tapos magtataas pa po. Hindi rin pabor si Jaminia Medina, isang street vendor. Naniniwala siya na mas dapat bigyang halaga ang mga tradisyonal na jeepney dahil ito ang nauna at mas kilala ng mga Pilipino. Ayon sa kanya, mas malaki ang magiging epekto sa kita ng mga traditional jeepney drivers. Mas maapektuhan lalo nito ang kani-kanilang pamilya dahil sa modernisasyon. Kawawa naman kasi yung ibang jeep pag bubuto ng pamilya niya. Bit-bit ng Jeepney Modernization Program ang pangamba sa landas ng bansa dahil sa hindi malinaw at walang komprehensibong plano para sa lahat ng apektadong sektor. Sa pangangailangan ng mas makabagong sistema, ang hamon ay nasa pagbalanse ng pag-unlad na hindi nakalilimot sa kultura ng Pilipino at pagsiguradong ang pagbabagong ito ay para sa lahat, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ika nga ng ilan, ang buhay ay parang gulong. Minsan tayo nasa taas at madalas tayong nasa baba. Sa kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan, anong magagawa ng isang ordinaryong Pilipino kung ang gulong na ito ay pilit na pinahihinto at hindi na pinahintulutang umusad pa? Una sa balita, una para sa bayan. Ako si Tubi Roque mula sa Spearhead.